Ang sabi po ng Bible, bad company corrupts good character. Kaya napakahalaga po na pinipili at kilala natin ang mga kaibigan ng ating mga anak. Pero kung isipin po natin, hindi lang po ito tungkol sa kanila. Tungkol din po ito sa atin bilang mga magulang. Kasi habang lumalaki po ang mga anak natin, unti-unti tayong napapalitan ng ibang boses sa buhay nila. At kadalasan, yung boses na yon galing na po sa mga kaibigan nila. So the question is not just, may kaibigan ba ang anak ko? But more importantly, anong klaseng influence meron ang kaibigan niya sa kanya? And that leads us to the reality that influence is real. Alam niyo po, hindi po neutral lang friendship. Wala pong barkada lang yan. Every friendship is doing something. It is either building your child up or pulling them away. Di ba ang sabi po ng Proverbs chapter 13 verse 20, He who walks with the wise becomes wise, but the companion of fools suffers harm. Alam nyo, hindi lang po to basta warning. Ito po ay isang direksyon. Kung sino ang kasama mo, doon ka pupunta. Kaya bilang mga magulang, we have to be intentional. Alam niyo po, hindi po sapat na alam lang natin na may barkada o may kaibigan sila. Kailangan alam din natin kung anong klaseng barkada meron sila. Now, here's where it gets challenging for us bilang mga magulang. We have to know them, pero hindi po natin sila kailangan kontrolin. Kasi minsan ang default po natin ay control ka agad. Bawal yan, layuan mo yan, hindi ko gusto yung kaibigan mo na yan. Pero let's be honest, control without connection often leads to rebellion. Kapag puro bawal lang pero walang relationship, hahanap at hahanap sila ng space na hindi po natin kayang abutin. So instead of just controlling, we choose to engage. Kilalanin po natin sino yung mga kaibigan nila, ano yung ugali ng mga kaibigan nila, ano yung influence nila sa anak po natin. Invite po natin sila sa ating mga bahay. Be present sa kwentuhan nila. We should create a space where our child doesn't have to hide their friendship from you. Because the goal is not just to restrict, but to remain involved. Pero alam niyo po, kahit gawin po natin yan, may limitation pa rin tayo. Kaya we have to disciple them and not just filter their friends. Ang isang katotohanan po, hindi po natin mababantayan ang mga anak natin 24/7. Darating po ang panahon, sila na po ang pipili ng mga makakasama nila. So if our strategy is just to filter their friends, eventually magkukulang tayo. That's why our deeper goal is not just to filter friendship, but to form their hearts. Turuan po natin sila paano pumili ng tamang kaibigan, paano tumanggi kapag mali na, paano tumayo sa faith kapag naiiba po sila. Deuteronomy chapter 6 reminds us to teach our children diligently. Hindi lang sa structured